Grabe mga ka-dreamers, ganito lamang pala yung sekreto para maalis ang makapal na uling sa inyong kaldero. Napanood ko nga si ate na nagdurog lamang si Rian ng uling, kasunod naman ay kanyang pinigaan ng kalamansi. Tapos inilagay niya sa maitim na puwet ng kaldero at wala pang isang minuto, ayan, biglang naging malinis agad yung maitim niya na kaldero. O, di ba ang galing? Kaya naman inilabas ko na nga itong maitim din namin na kawali. Inilagay ko na rin itong mga bagay na aking kakailanganin para mapalinis na nga rin ito. Ang una nga lamang kailangan gawin ay magdurog ng uling hanggang sa maging pulbos na ito. At nang aking madurog na nga pala mga ka-dreamers ay akin ang dinakot at inilagay dito sa putol na bottle ng 1.5 na coke. Hiniwa ko na rin itong isang lemon at piniga na nga rito sa akin dinurog na uling. Bali itong araw pala mga ka-dreamers yung makatutulong para magkusa na maalis yung ang maitim na uling sa kaldero o kawali. Dahil lubos talaga ang aking pagkamangha at mauling din naman itong aming kawali, kaya naman susubukan ko nga ang life hack na iyon upang sa ganun ay mabawasan ko man lamang ang init ng ulo ni mama araw-araw. Ayan na nga't akin ang ipinahid dito sa maitim na kawali itong aking mga dinurog na uling. Ikinalat ko nga ito ng maayos para naman siguradong maaalis ang uling dito sa aking kawali. So yan mga ka-dreamers, nailagay ko na nga pala rito yung dinurog-durog ko na uling na nilagyan ko ng lemon. Grabe, ito raw pala yung napakadaling paraan para mapalinis nga ng mabilis yung napakaitim natin na kawali. Diba kapag tayo ay naglilinis ng kawali, hirap na hirap tayo. Tapos gumagamit pa tayo ng mga Scotch Brite. So yan, ganito lamang pala yung technique. Magdudurog lamang tayo ng uling, tapos lalagyan natin ng lemon, ilalagay lamang dun sa bahagi ng kawali na maitim, tapos maghihintay lamang daw ng ilang minuto and instant magiging malinis. So yan, susubukan natin kung legit nga ba talaga yun mga ka-dreamers. Kasi nga sa bahay napakaraming charot. So yan, kasi nga, katulad ditong akin na ito, napakauling nitong kawali nga namin na maliit na ito. Kaya naman, susubukan ko kung magiging malinis nga ba ito sa pamamagitan ng pag-apply ko ng ideya na napanood ko sa TikTok. So yan, tignan natin kung legit nga ba. Bali, ang gagamitin kong rubber mga ka-dreamers, ang ipapang kuskus ko ay itong tissue. Subukan natin. Okay. So yan mga ka-dreamers, as you can see, ayan, parang nagiging maputi-puti na sa bahaging ibabaw ng aking kawali na ito. Ayan o. Oh, di ba? Legit nga yata. So yan, grabe. Kung legit nga ito mga ka-dreamers, hindi na kayo mahirapan maglinis ng inyong kawali ng kahit ano nyo pang kaldero. So yan, tignan natin, kuskusin na natin. Okay? Ganon lang yung nakita ko ron eh. Ginanon lang. So yan, tignan natin, mamaya ko ipapakita sa inyo, i-rub ko lang ng kaunti. Yan. Kasi yung ginamit niya na pang kuskus niya lamang doon ay papel. So yan ang ginamit ko yung tissue and titingnan natin kung legit nga ba. Ano? So yan, grabe. Na ano nga siya? Oh. Oh. Tignan natin kung talagang lilinis nga siya. So yan. Need natin ng tubig. So yan, grabe na puti nga siya mga ka-dreamers. Tignan natin ha kung pumuti. Okay, buhos. Okay. Oh. 'Di ba? So yan mga ka-dreamers, as you can see dito sa bahaging ibabaw ng aking kawali, sa puwitan nito, yan medyo nagputi-puti siya. Pero hindi katulad noong napanood ko, nakusa talagang nawala yung uling doon sa kanyang kawali. Pero ito sa aking case nga mga ka-dreamers, based dito sa aking observation, kung hindi mo pa talaga siya kukuskusin, hindi talaga siya puputi. Oh. Pero yung napanood ko, as in, ginano lamang niya ng kaunti para nagkaroon ng mahika, pumuti agad yung kawali. Hindi pala siya masyado talaga mga ka-dreamers legit. Parang sa buhay din talaga natin, may mga bagay na hindi natin nakukuha in an easiest way. Uy, di ba? May mga bagay na hindi natin nakukuha sa madaling paraan. Kailangan talaga natin mag-undergo in many ways. Pero marami tayo mga ka-dreamers naniniwala. Marami na. Hindi ko na. Okay. Pero marami talaga sa atin mga ka-dreamers yung naniniwala na kung alin yung mga bagay na pinaghirapan talaga natin ng todo-todo bago natin nakuha ay talaga namang sulit. Oh. So yan, hindi siya masyado mga ka-dreamers pumuti. Hindi siya legit yung aking napanood. Oh! 49,500! I won! 83,100. Ngayon mga ka-dreamers, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng napakalaki rito kay PH Pasay. Nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag nyo kalimutan mag-screenshot sapagkat mamimigay ako ngayon sa GCash. So yan, maglaro ako ngayon dito kay Super Ace. Play! Ito yung pinakamaganda scatter agad sapagkat may 10 spins siya mga ka-dreamers. 400 na agad oh. O yan yung scatter na sinasabi ko. Napakaganda niyan dito kay PH Pasay. Play! 800 agad. Oh, 1-2. 1-2.
1-2. 1-2. 4,000. 2-4. 1-2. 2-4. Oh! 49,500. 5,000. 10,000. 1,000. Grabe! Tingnan niyo mga ka-dreamers. Look at this. I won 83,100. Ang akin lang tinaya, 200 pesos. Oh, di ba napakadali lamang talaga kumita rito kay PH Pasay. Kaya kung nais nyo rin kumita mga ka-dreamers, nasa comment section lang ang link para mag-register at mag-deposit. Huwag kalimutan mag-screenshot at ilagay sa comment section sapagkat mamimigay ako sapagkat nanalo nga ako. Ang daming sapagkat pero dahil ako'y tuwang-tuwa, mag-register at mag-deposit na kayo. Yun lang.